Welcome po. Ako po si Pastor Fini. Mahilig po ako sa WWE at sa P-pop. Bias ko po ay si Bini Rocky. Yan. Yeah, kinokolekta ko po si Bini Rocky po ang bias ko. Tapos ang usapan. O yung mga Disney princess. Uy, kayo din kayo. Kayo nandyan. Yan. Welcome po. Yan. Sa mga nanonood online, welcome. Sheila, welcome po. Post mo na maganda. Okay. Welcome po. Palakpakan muna natin si Lord. Kung ano na pinagsasabi ko. Yan. So, kakatuwa kasi binilang ko, 4 na linggo pala akong hindi nagturo. Pinagturo po natin mga assistant pastors sa ating theme na names. Pala na, parang nagkaroon ako ng sabbatical o kaya pahinga. Ay, nakakatuwa po dahil supposed to be may bago po tayong tema. Pero sabi ng Lord, pinagpe-pray ko sa Lord, Lord, meron pang isa kang pangalan na mahalaga eh. Meron kang magandang pangalan. Yun yung, parang yung pangalan mong ito yung patuloy na, yung hindi basta-basta nawawala sa akin. So yun po i-share ko po ngayon. Pero bago po lahat, tumayo muna po tayo lahat muli. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Let's declare 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord for our God. Jesus, the Anointed One. And let's declare kung sino ka. Pag malaki mo sa katabi mo, hanap pa ng kapartner. Yan. Sabi mo sa kapartner mo itong 10 ito. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am partnership with Christ and I am not extreme. Muli pa, palakpakan po natin si Jesus Christ. Upo po kayo sa mga first time. We don't preach religion. We preach a relationship with Christ. Sinasabi ng religion, kami lang ang tama, kayo lang ang sila ay mali. Hindi po maganda yun. Pastor Rocky, water please. So for the past 5 weeks, this is our ika-6 na linggo ng ating tema na names. Pinag-uusapan po natin ang mga pangalan ng Diyos. Bote, masyado. Mamaya na lang. Mga pangalan ng Diyos. At i-recap po natin yung mga pinag-usapan natin. Noong week 1, shinare ko po ang pangalan ni Jesus na Chidkenu, which is the Lord is my righteousness. Ibig sabihin, si Jesus ang kukumpleto. Magpapa-perfect sa akin. And shinare naman po ni Pastor Romy ang Rohi. The Lord is my shepherd. Si Jesus ang iyong pastol, tagapagtanggol, tagapag-alaga. Shinare naman po ni Pastor Aldrin, Jaira. The Lord provides. Siya ang nagbibigay sa lahat, nagpo-provide sa pangailangan. Shinare naman din po ni Pastor Araki, ang Rafa, the God who heals, ang Diyos na tagapagpagaling. At shinare po last week ni Pastora Christine ang Shama, which is the Lord is there. Ano po ibig sabihin nun? Kasyama mo ang Lord. And ito na po yung ating last week. I would share itong malapit sa akin. Ang pangalan po ng Lord na pag-uusapan natin ay Mekadeshem. Nahaba. Mekadeshem. Sabihin nyo nga Mekadeshem. Parang Kim Kardashian. Mekadeshem. The God who sanctifies. Ang Diyos na nagsasanctify. Ano po sa Tagalog nun? Ang Diyos na naghihiwalay, nagbabanal sa iyo. Or in a literal translation, ang Diyos na nagbabago sa atin araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, binabago ako ng Diyos araw-araw. Sabihin mo pa sa isang katabi mo, walang pagbabago sa iyo. Let's pray. Lord, thank you God for this morning. Thank you for your love and your grace. Be with us, guide us, use us at mataas ka sa buhay namin. Be our Mekadeshem. Gawin magbago sa amin. We honor you, we love you. In Jesus' name, amen.
Palakpakan po natin si Lord. Tatawag ko lang pong Pastora Rakit, may sasabihin sa akin. Okay po. Ano lamang po, may mga motorcycles daw po sa parking natin. Dun sa may, naka-reserve pala po yun sa kabilang slot. Kung pwede po makikimove po. May mga nakamotor po. Yan. Yung aking, doon, Ducati, palipat muna. Yung aking Ducati. Yan. Anthony, yung aking Harley Davidson, yung wala pa rin, kayo motor mo, ayun nga pala, wala ka nga palang motor, nasa LTO. Ito po, magtatanong ako. Sino gusto mag-volunteer? Ano yung greatest gift o pinaka-the best na regalo na tatanggap? Sino una sasagot? Si muna, si Yishin. Yishin, parinig ka. At wala tayong cameraman ngayon. Yan. Anong greatest gift na natanggap mo? Material. iPhone 11. iPhone 11. Yan. Si naman? Si John Ray. John Ray, dini ka. Yan. Di kasi ako makaibo eh. Ikaw gamay ang camera. Ano o sino ang greatest gift na natanggap? Siya po. Yeah! Sabi naman ng bebe, yung kagala. Yan. Roslyn, ikaw. Anong greatest gift na natanggap mo? Huwag ka, dyan ka na lang. Greatest gift. Thank you. Anong greatest gift na natanggap mo? Yung primary life group. So, friend. The best na regalo. Ikaw, Renz, anong the best na regalong natanggap mo? Ha? Sapatos daw galing kay Kuya Wally. Anong mga greatest gift? Anong the best na regalo na tanggap mo? Pwedeng yung bebe, pwedeng yung kasama mo sa life group, pwedeng iPhone 11, pwedeng bago sasakyan, pwedeng asawa. Greatest gift na tatanggap ko, asawa. Pero alam nyo, supposed to be, dapat isa lang ang sagot natin. Ano yung the best na regalong natanggap na? Ang galing ng mga primary. Ang greatest gift na natanggap, the best regalo, tanggap natin ay yung salvation o kaligtasan. Bakit po? May bebe ka nga. May primary ka nga. May bago ka nga motor kahit walang pristro. May bago kang, nakapagpatayo ka ng bahay. Nakapag-tour ka nga, nakapunta ka nga ibang bansa, Malaysia. Masaya nga pamilya mo. Ay pag dumating si Lord, hindi ka ligtas, hindi ka rin kasama. Aanin mo lahat kung hindi ka ligtas. Diba? Ay tinanggap mo si Jesus. So, ang the best na regalo na natanggap mo kapag tinanong ka, ano dapat ang sagot? Salvation, kaligtasan. Hindi yun mawaagaw sa iyo. At kapag, sino po tumanggap na kay Jesus Christ? Taas po ang kamay. Yan. Sino hindi pa natanggap kay Jesus? Yung pa-impyerno pa. Taas po. Okay. So, lahat na po ay tumanggap kay Jesus. So, lahat po tayo palangit na. Ibig sabihin, kabilang na po tayo sa pamilya ng Diyos. We're included in the family of God. Kaya nga, di ba ang atin welcome. Welcome natin. Kasi tayo po ay pamilya ng Diyos. Ay, ang katabi mo, yan, nasa likod mo, kapamilya mo yan. Kaligtasan ka na at ikaw ay anak na ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. At yung katabi mo, dahil anak din yan ng Diyos, kapatid mo yan. Pero tingnan mo yung katabi mo. Anak yan ng Diyos ha. Anak yan ng Diyos. Kapamilya natin yan. Ang tanong, mabait na ba yan? Yan bang katabi mo ay wala ng kalokohan sa buhay? Yan bang nasa likod mo ay sinuko na lahat ng bisyo niya? Hindi pa po. Yung isa naman katabi mo, yung isa mo bang katabi ay hindi na nataas ang boses sa iyo? Yung isa, yung katabi mo, hindi na ba yan ng chichiks? Oh. O sure ka na ba na yung katabi mo, ikaw lang ang kachat? Oh.
O nag-archive pa rin yan? Oh. Sure ka ba? Chidkenu. Sabihin natin, Chidkenu. Pinag-usapan natin kung tandaan nyo, 6 weeks ago, makinig muna sa Pogi. Chidkenu, hindi tayo perfect. Ay ang requirement ng Diyos Ama ay maging perfect. Hindi niya requirement sumali ka sa relihiyon. Hindi niya requirement na ganito, ganyan. Ang requirement niya ay maging perfect. Ay hindi tayo magiging perfect. Tingnan mo na nga lang yung mata ng katabi mo, nagfo-false eyelashes pa rin yan. Kasi hindi yan perfect eh. Wala ngayon. Pero Bavarian yan. Hindi yan perfect. Kaya kailangan natin, sino? Si Jesus, para siya yung perfection natin, para makarating tayo sa pinagagawa at sa langit sa Diyos Ama. Amen. Ikaw ay nakuha mo na yung regalo ng salvation. Andyan pa ba kayo? May kaligtasan ka na. Ligtas na ikaw. May kaligtasan na yung katabi mo, pero hindi ka pa perfect. Nagagalit ka pa rin. Naiinis ka pa din. Kulang pa rin ang pera mo. Nangungutang ka pa din. Nasigaw ka pa rin sa asawa mo. Naiiyamot ka pa rin sa iyong magulang. Hindi yan perfect. Pero tayo'y pamilya na ng Diyos. So may tinatawag po tayo na ganito. Next please. Na habang tayo ay nasa loob ng pamilya ng Diyos, meron po tayong tinatawag na process of sanctification. Sabihin nga po natin, process of ulitin natin. Sabihin nga po natin, process of sanctification. Ano pong ibig sabihin nito? Ito yung proseso na ikaw ay sineset apart niya. Inihihiwalay ka niya sa sala, nililinis ka niya, hinaalis ka niya sa mali, inaalis ka niya sa mundo. Or uulitin ko, sa madalit sabi, binabago ka niya araw-araw. Ayan po yung Mekedeshem. Binabago ka ng Diyos araw-araw. Nagiging kamukha mo o kawangis mo si Lord. At yun yung proseso of being a Christ-like image. Ang ating objective bilang Kristiyano habang nabubuhay sa mundo ay maging kawangis ni Kristo. Christ-like image. Pero if you will look around here, iba't iba itsura natin. May makinis, may hindi, may bungi, may kumpleto, may maputi, may maitim, may hindi mo makita sa dilim, may babae, may lalaki, may itim ang buhok, may kulay pula ang buhok, iba-iba itsura natin. But lahat tayo, ang kailangan natin ay maging kamukha, kawangis ni Kristo. And we are not perfect. Ulitin ko, tayo nagagalit pa din. Mapapride pa rin tayo. Nataas pa rin ang yabang natin na iinis, nagkakasala, nagnanakaw, hindi ka pa rin nakokontento sa relasyon na meron ka, naghahanap pa rin tayo ng iba, nahiyaw ka pa rin sa magulang mo, sinisinghalan mo pa rin ang mga anak mo, nag-aaway pa rin kayo ng asawa mo, hindi ka pa rin makontento, mababa pa rin ang pasensya mo. Hindi tayo perfect. Kaya nga may proseso. Sabihin natin proseso. Naalala ko, sineran po ako ng, may sinabi ang aking bianan si tatay, pastor po natin sa JA1 Candelaria. May nakausap daw siyang, may sinesheran siya, tapos nagalit yung mga tao, lalaki lasing ata. Sabi nung lasing, alay kayong mga born again! Ay kayo na may ganyan ang ugali. Tinanong na, ay kami po, bakit po? Ay basta ang mga Kristiyano ay dapat hindi nagagalit, dapat mabait lagi, dapat mahaba ang pasensya, dapat ay laging na maraming pera, dapat namimigay. Ay di walang makakakumpleto na. Oh. Naniniwala ka kayo pag ikaw ay Kristiyano, dapat hindi ka nagagalit. Papunta ka dito, nagdadrive ka, o kaya naglalakad ka. Nagdadrive ka, tapos may biglang kumat sa iyo. Imposibleng hindi magalit. Alam nyo po, ito yung pinakaayaw ko eh.
Kami po nakain ng pamilya ko, kasama ko magulang ko. Father's Day. Kami kumain sa SM Santo Tomas. Pabukas naman po. Thank you. Kumain kami sa SM Santo Tomas. At dahil Father's Day, sa mga restaurant punuan, order kami ng pagkain. Ang tagal ng pagkain. Halos 2 oras bago dumating. Alam mo yung gutom ka na, yung excited kang makasama ang pamilya mo, kasi sa pamilya mo, doon ka pinaka-open, doon nalabas talaga kung sino ka. Pag sa church, hello po, ang bait natin, ibiga. Bless po, pastor, ay kamusta po kayo? Pero pag nasa bahay ka, nagbubuga ka ng apoy. Pero pag nasa church ka, ang bait mo. Ganun po, ganun kami, ganun ako sa pamilya ko. Ay, ako'y gutom na. Nilibre ko ang pamilya ko, ang aking mami, ang aking daddy. Tapos yung number namin niya, order number 24. Nakita ko, malayo. Dito po, sumigaw ako. Sa kagutuman ko, dito po, yan, nandiyan ang pagkain. Napasigaw ako. Pakinig ng lahat. Sa akin, wala lang. Kasi, alam mo yung gutom ka na, masaya kayo. Tapos papunta na, sinabihan ako ng isa sa magulang ko. Hindi ang asawa ko, sinabihan ako, Fini, ganyang gaang pastor. Panting-ting. Hindi naman ako perfecto. Tapos ikaw ang gutom na. Tapos sasabihin mo, ganyang gaang pastor. Bumalik ako sa dating ako. Samlang ako gali, nang aaway nung high school. May dala lagi na bat sa sasakyan ng high school at lagi makikipaggera. Nasa isip ko, gagantihan ko ang aking magulang. May sasabihin ako hindi maganda. Babawian ko, ganyang gang to. Pero sabi ng banal na Espiritu, Mekadesh, binabago kita araw-araw. Tahimik lang ako pero wala ako sa mood kumain. Pero busang halo-halo, pero wala sa mood kumain. Pero busang pansit, walang lasa. Nasabihan na kayo? Ganyan ganatan sa church. Patin-atin ka pa tuwing linggo, tamad na tamad mo naman. Oo. Nakapagsabi ka na ganang gayon. Ikaw naman ni nag-church pa, huwag ka nang sumipa sa church, ganyan pa rin ang ugali mo. Alam mo, pag nakakarinig ang ganon, isa lang sinasabi ko sa kanila, opo, ganito pa rin po ako. Kaya nga kailangan kong mag-church. Kaya kailangan ko si Jesus. Kasi kung wala si Jesus, hindi ako mababago. Kaya kailangan kong nasitang Mekedeshem. Ang Yahweh Mekedeshem kasi siya ang nagbabago sa akin. Ay siguro mas malala pa kung hindi ako napunta ng church. Amen po ba? Ang lugar na ito ay hindi museo ng pabaitan, pagalingan, padamihan ng pakpak ng anghel at paliwanagan ng ihilo. Ang lugar na ito ay lugar ng mga tao na nangangailangan ng pagbabago sa pamamagitan ni Jesucristo. You know, si Peter po, yung shinare ni Pastor Aldrin, yung nanghuli ng isda. Tandaan niyo po yon, si Simon Peter. Yung maghapong nangingisda, paghagis wala. Sa loob ng 3 taon, ilang taon? 3 taon kasama ni Peter si Jesus. At kung kasama ni Peter si Jesus, naging disipulo. Tutunan, tinuturuan magpaka-humble, magpakabait. Lahat. And then alam naman natin, si Jesus ay namatay sa cross. Bago yon, hinuli siya ng mga disipulo. Ay, mga sundalo. At nung hinuli ng mga sundalo si Jesus sa Garden of Gethsemane, bago pala yon, sila ay nagkaroon ng huling hapunan, Last Supper. May sinabi si Jesus kay Peter. Kasi si Peter ng Jesus, ako magtatanggol sa iyo, delikado tayo ngayon. At nandito tayo sa Jerusalem, ang daming sundalo, pinaghahanap ka, magtatanggol kita. Pero itong sinabi ni Jesus, open your Bibles, Matthew 26, verse 34. Sabi po doon, please picturean nyo yon. I am encouraging everyone to bring Bible. Sabi po dito. Jesus replied, I tell you the truth, Peter, this very night, before the rooster crows, you will deny me 3 times.
that you even know. Sabi ni Jesus kay Peter, sasabihin ko sa iyo, Pedro, ngayong gabing ito, ipagkakanulo mo ako, itatanggi mo ako 3 beses na kilala mo. And we all don't know the story, nagkatotoo yan. 3 beses itinanggi ni Peter si Jesus. Na kung kailan kailangan ni Jesus si Peter, wala si Peter. Kung kailan nakapako si Jesus, dapat nandun si Peter, siya yung leader ng mga disipulo. Sa kanya binigay ang susi ng kalangitan, di ba? Kay San Pedro. Ang tanong po ba, ilang taong kasama ni Jesus si Peter? Ilang taon? 3. Roslyn, ilang taon ka na sa church? Magdadalawa. Kay ilang taon ka na sa church? Ever since. 9 na taon na po si Kay sa church. Pastor Aldrin, ever since. 9 na taon na rin. JM, ilang taon ka na sa church? 3. Ayan, si Jonathan, ilang taon ka na dito? Wala pa 1 taon. Ilang buwan pa lang. Ilang taong kasama ni Jesus si Pedro? Ilan? May nabago ka kay Peter. Kasama niya mismo si Jesus. Flesh to flesh. May nabago ka. Maaari bumait. Pero yung kailan yung oras na susubukin, na kailangan, dun siya bumagsak. Sino dito yung ganun? Yung may matagal ka ng kaibigan, pero ngayon hindi mo na kaibigan. FO na. Friendship over, sa mga hindi nakakaalam. Yung may inaasahan ka mismo sa taong malapit sa iyo na pagbabago, pero na-disappoint. May 3 taon, may 9 na taon, may 3 buwan. Wala yan sa tagal. Lahat ay babagsak. Lahat ay magdadahib pababa. Ito po ang point ko. Makinig po mabuti, tingin muna po sa akin. Pinapakita po dito na kahit may process, may proseso ng sanctification, may proseso ng pagbabago, na alam natin kapag ang proseso ng pagbabago, lahat dapat paganto, pabait, paganda, pabuti, palis na, pahumble. Ang nangyayari, paganto, babagsak yan. May pagbagsak pa rin yan. Ganun ang proseso ng Lord. Kasi nandiyan pa rin yung ating past. Nandiyan pa rin ang ating emotions. Si Satanas, lagi kang atakin araw-araw para ibalik ka sa dating mindset, sa dating lifestyle, sa dating ikaw, sa dating kasalanan. Sino po dito yung malapit na mag-asawa? Taas ang kamay. Meron po ba dito? Wala pa? Sino po dito yung may balak mag-asawa? Taas ang kamay. Si Kai, si Arthur, Anthony, may balak mag-asawa. Si Charles. Ano ka klaseng tanong? Sino po dito yung may bebe? Yan. Si Kai uli. Di ba? Ang sarap kapag pag magjowa kayo, kahit kayo 2 years old pa lamang, o kaya kayo ay grade 8 o grade 9 magjowa kayo, pero tawagan nyo na asawa ko, di ba? Mag-asawa na agad. Noong panahon namin, mga 10 years ago, asawa Q. Asawa Q0H. Di ba? Asawa ko. Q. Asa na kayo ngayon? Wala. Nandito pa rin. Staying strong to si January. At saka si Fatima at si January, stay strong. Yan. Di ba? Masaya mag-asawa. Di ba? Tapos mag-stories kayo. Di ba? Tapos ang kanta pa yan, Tila'y kaising sa museyong di naluluma, binibini ka.
Okay, di ba? Ang ganda pag naka-stories ng ganon. Tapos ang naka ni asawa ko, yun, ano. Tapos magti-TikTok pa kayo sabay dito sa church, ano, yun. Ang saya, no? Tapos pangako ko sa iyo, ikaw ang papakasalan ko. Alam nyo, habang hindi pa kayo kasal, mabait pa yan. Hehe, tingnan ko pag mag-asawa na kayo. Promise! Once na nagsama na kayo sa isang bubong, lalabas yung dating ikaw. I-example ko kami mag-asawa. Kasi kami 10 years going strong. Yun, di ba? Kami po ay mag-11 years ngayong December. Yan. Ang bait namin mag-asawa na kami mag-jowa. Miss you. Magdadrive akong 2.5 oras pa Lukban, makita ko lang siya. Magbabiyahe siya ng 5 oras pa Batangas, makita lang ako, yung mga gano'n. Yung miss na namin lagi isa't isa. Tapos, di kinasal kami, excited. Nung unang linggo, saya-saya. Maya-maya pa ano na. Hindi ko talaga makakalimutan yung nagluto ako ng corned beef. Ako po kasi sanay pag magluto ng corned beef, iga, tostado. Ang Tagalukban, gusto yung may sabaw. Ayoko na may sabaw na corned beef. Bleh! Corned beef, lalagyan mo ng tubig. Ano yung bulalo na di ba? Ay, nagluto ang corned beef. Shh. Wala may. Pinasasaya ko lang. Pastora Christine, pag magtuturo ka sa sunod, that may example. Yan. Yan, di ka na. Alam mo, nag-away kami ng 3 araw kami hindi nag-uusap. Dahil sa corned beef na walang sabaw. Dapat ang corned beef ay may sabaw. Sabi ko, hindi ang corned beef dapat ay iga. Hindi dapat ang corned beef ay may sabaw, parang bulalo. Hindi naman yung bira lang. Tapos yung mga simpleng, mahal, ang tagal mo, bumaba ka na dyan, malilate na tayo. Pagbaba. Ako po yun, pagbaba ko. Ano ba? Ganun. Nalabas yung dati ikaw pag mag-asawa na kayo. Alam niyo, lagi niya sinasabihan ako, ba't kayo laging galit? Alam mo na sinasabi ko, patanggen niyo ako. Kasi ang mga Lukban, paano magsalita Lukban? Ay, kamusta ka na? Ay, yari, ay, syara yan, yung galit. Ganun magsalita, galit. Nakita ko po, galit na si nanay. Ay, si ate, ayang nasunog. Ay, tayo normal magsalita. Hi, Roslyn, nagay pumarinig, kamusta ka ikaw? Ikay normal yun sa Batangas. Mataas ang boses. Ay, ganun ka ginagawa mo diyan. Ganun po kasi nano ko sa magulang ko. Alam mo yung magkikwentuhan lamang ipataasan ng boses kahit nakain po sa labas, mataas ang boses. Ay, tinatanong niyo sa akin, ba't kayo laging galit? Sabi ko, ganito lang kami mga Batanggenyo. Asa ng church. Ay, sorry. Ganito kami mga Batanggenyo. Mataas ang boses. Batanggenyo eh. Alam niyo po, nung kami nagpakasal, di pa ganito. Nung kami magjowa, nagpakasal. Pero habang ang aming marriage, na ganito. Bababa. Pero may tataas, may gano'n. Ganun talaga. Ganito nga tayo sa church. Yung mga sinasabi kong 3 taon, 9 na taon, si Peter nga, 3 taon, bumagsak pa rin. Pero gayon pa rin. Kita ko mga leader ko, nagyayabangan pa rin. Meron nga mga leader tayo ngayon, nabalik pa rin ang insecurities. Yung mga youth natin, ang mga yan, kahit mga may hawak na life group, mga yan, nagagalit, nasigaw pa rin yan sa magulang. Nag-aaway pa rin yan sa bahay. Yung mga anointed professionals natin, kalalaki ng tithes ng mga yan, pero mga yan, nagagalit sa mga boss nila. Nag-i-stress pa rin sa work. Ako nga po, ako yun, fire na on fire, pero ngayon, nasa season ako na ako'y tinatamad, simpleng pagsunod sa Panginoon, hindi ko magawa. Natatanong at nag-iisip ako. Sa ating ang FPJ, yan o, tawanan tayo, kita nyo. Tapos po mga kamay ng mga life group leaders.
A group leaders. Yan. Kakatuwa po ang ating mga life group leaders. Palakpakan po naman natin ng Lord. Sa ating pong FPJ, yung prayer pag Friday, umattend po kayo. Sabi mo sa katabi mo, umattend ka naman. Yung mga life group leaders natin, ang sasaya dito, makikita nyo pag Sunday, tawanan. Si Ate V mo, yung may hawak ng children, ang saya-saya niya pag dito, masaya pag may children. Pero kami po din habang nakabilog, lalo na nung Friday, iyakan. Lupagi. May problema. May iniisip. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging strong. Ano po? Ganun talaga, alam mo. Kailangan talaga natin si Jesus. Sabihin nyo nga, kailangan ko si Jesus. Sabihin mo nga sa sarili mo, kailangan kita, Jesus. Kailangan talaga natin si Jesus. Kailangan natin ang Mekadeshem kasi nga, araw-araw hindi tayo perfect. Anytime, kahit po pastor, pwedeng bumagsak pagad. Anytime, pwedeng bumalik sa dati. Pwedeng magwagayway pa rin ang mga red flags natin. Kaya nga, kailangan ko ng Mekadeshem. Kailangan ko si Jesus, ang aking Yahweh Mekadeshem. Kasi kailangan ko siya, kasi siya lang ang may kapasidad. Hindi ang asawa ko, hindi kung sino man tao. Siya lang ang may kapangyarihan at kapasidad na magbago sa akin. At sa bawat isa dito, araw-araw. You know what? A powerful verse. This is sa mga favorite verse ko itong 2 Corinthians 12 verse 9. Buksan po natin ito. Meron po yan sa lower thirds, pati Tagalog. Sabay-sabay po natin basahin. Ako na lang pala. 2 Corinthians 12 verse 9 sabi doon, "And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me." Sa Tagalog. Pa-next po. Sabi sa Tagalog, "Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa inyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan. Nang sa ganun ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Sa tunay kung may pagmamalaki tayo, hindi yung tayo ay malakas, tayo'y nakabili ng bagong ganito, tayo'y maraming kaibigan, ipinagmamalaki dapat, maganda ipagmalaki natin, tayo'y mahina. Kasi kung tayo mahina, tayo'y naganon sa proseso. Doon makikita ang kapangyarihan ni Kristo. Doon lalabas yung makapangyarihang Yahweh Mekadeshem sa buhay mo. Kasi alam mo, pag ganun ka, hindi mo kayang tumaas ng ikaw lang. Kailangan mo si Yahweh para magbago araw-araw sa buhay mo. Kaya kung may pagmamalaki tayo, mahina ako. Sabihin mo sa 10 tao, mahina tayo. Itong ubong ito, tagal na. Pero kung kailangan mataas ni Jehovah, Rapha, ang tagapagpagaling. So be it. Ako po, pa-Malaysia bukas, hindi ganun yung budget na ine-expect ko. Pero kung kailangan mataas si Jehovah Jireh sa buhay ko, so be it. Sino po ditong gusto makatulong sa proseso ng sanctification ng bawat isa? Ulitin ko, yung katabi mo, may pagganyan yan. Ikaw, may pagganto yan. Wala yan sa tagal sa church. May pagganyan yan. Kaya nga sinabi sa atin sa Bible, sa Colossians 3 verse 13, sabi doon, make allowance to each other's faults and forgive anyone who offends you. Alalahanin mo, the Lord forgave you, kaya magpatawad ka din. Ano yung naka-underline? Make allowance for each other's fault. Ano ibig sabihin yan? Kung magkakamali, yung katabi mo, yung asawa mo, yung magulang mo, yung anak mo, yung life group leader mo, yung inaalagaan mo, yung chairman mo sa ministry, yung kasama mo sa church, kung magkakamali yan, pagpasensya. Lakihan ang pangunawa. At yung hindi naka-underline ay magpatawad. Masasaktan ka ng katabi niyan, ng katabi mo.
masasaktan ka ni pastor. Masasaktan ka ng chairman mo, masasaktan ka ng life group leader mo. Ay instead na nasaktan ko, may sinabing hindi maganda sa akin si ate, hindi na uli ako a-attend sa church. Instead na ganon, magpatawad. Bakit? Kasi lahat tayo ay may proseso. Nandiyan pa po ba kayo? At part lang tayo sa pagkakagamit ng Diyos sa atin. Can I invite the worship team, please? Pero hindi ibig sabihin laging hindi mo na ganyan ka na lang. No. Magpapakabait ka pa rin. I will end with this verse. Mark 16 verse 7. Mark 16 verse 7. Anong sabi doon? But go, tell his disciples and Peter. Ito po ay nabuhay na muli si Jesus. After 3 days siyang namatay, inilibing, muli siyang nabuhay, nagpakita siya sa mga disipulo. Can we turn off the lights, please, mga ilaw po? Sabi dito, nagpakita si Jesus sa mga disipulo after niyang muling nabuhay. Yung mga disipulo na wala sa paanan ng cross, pero lang kay John. Yung mga disipulo na nagkalputan, na sa loob ng 3 taon ay magkakasama, pero kung kailan kailangan ni Jesus, wala sila. Pero lumapit pa rin si Jesus sa kanila, butas ang kamay, butas ang paa, at sinabi dun sa mga babae, kasi ang una nakakita kay Jesus yung mga babae, sila Mary Magdalene, etc. Sinabi ni Jesus sa kanila, tawagin mo ang mga disipulo, and sino po? Peter. Special mention si Peter. Biruin nyo. Yung sinabihan ni Jesus, ako na may itatanggi mo 3 beses. Na may iiwan mo. Na may sasaktan mo. Ang pinagmamayabang mo ngayon, hindi mo yan magagawa. So simula ka lang magaling. Yung Pedro na yon. After mabuhay muli ni Jesus, special mention pa rin ni Jesus si Pedro. Kasi ganun ka-importante si Peter, ganun inaalagaan ni Jesus si Peter kahit nagkamali siya, ganun kasi ang proseso ni Peter. Na kailangan 3 taon ganun, sa paanan ng cross gaganon. Pero dahil tinawag ni Jesus si Peter, yun ang proseso ni Peter. Ganon binabago si Peter. Sasabihin ko sa inyo, ganon ka din. Kay Jesus, importante ka. Kay Jesus, aalagaan ka niya. Kay Jesus, nasa tamang proseso ka. Kay Jesus, binabago ka araw-araw from worst to glory. You know, Jesus was with Peter at his worst. Kung kailan si Peter bagsak na bagsak, siya ay wala, alam niya nagkamali siya, alam niyang nagkasala siya, alam niyang hindi niya tinupad yung kanyang mga sinabi, nandun pa rin si Jesus kay Peter. And you know, we are called, ikaw ay tinawag ni Jehovah Mekadeshem to be like Jesus kay Peter, na sa mga tao na dumadaan sa proseso ng pagbabago ng Diyos sa kanila, yung katabi mo may proseso ang Diyos dyan, hindi mo yan dapat iwan. And it's hard. Ito po, story lang po, sa trabaho ng ibang pastor, it was never easy. Kita nyo lang po kami dito, pasigaw-sigaw, nagpipreach, nag-iisip ng paraan, babati sa inyo, uy, ganyan po. Pero we have sleepless nights. We have a lot, napakadaming gabing hindi kami makatulog. Kaiisip sa inyo, kakapanalangin sa inyo. We have a lot, kahit mga life group leaders, we have a lot of conversations, pag-uusap, na bakit nagkaganon si ganon? Bakit bumagsak si ganon? Bakit ganon ang ugali ni ganito? Bakit wala sa church? Ang tagal, hindi nag-church ni ganito. Ang dami namin iniisip na ganon. Kasi
Our purpose, hindi naman para makita namin kayo dito. Our purpose is for you, makilala mo si Jesus, para makuha mo yung buhay at ganap na kasaya-siya, at para ikaw ay makarating sa langit, at para magamit ka niya. That is our heart. Hindi kami bayad. Yung mga leaders na yan, yung napunta sa bahay nyo, yung mga nagastos, hindi naman kami bayad eh. But we are called by the Jehovah Mekadeshem kasi kami, may proseso din kami. In behalf of all the life group leaders na nakasakit, nagkulang sa inyo, pagpasensyahan nyo na po. May proseso din kami. Pero I am telling you, minsan nga may makikita ko din eh, ano kayo, pinagpe-pray na naman, dinideliverance na naman. Parang last week, pinag-pray na rin yun eh. Bakit? Kasi may proseso eh. Hindi pa yan nakaka-move on eh. Nandun si Jesus kay Pedro sa kanyang pinakababa. At alam ko si Jesus is with us sa ating pinakababa. Sa ating pag-dive pa ganon, nandun si Jesus. Hindi tayo iwan. But, ang pagkakatawag sa bawat isa sa atin ay pwede bang maging nandun din tayo kapag gumano ng ating anak? Kasi hindi naman perfecto ang ating anak eh. Kahit ang tagal niya sa church, hindi yung perfecto. Pwede bang nandun tayo kapag ang ating asawa ay kita mo? Hindi mo na alam kung paano hihilahin uli pataas. Yang kapag ang inaalagaan mo ay kita mo, ay hindi na uli na-attend, hindi na uli nagre-reply, kanino kaya sumama ang loob nito? Sa dami ng ugali ng tao sa church, eh, wala namang perfecto dito. Kaya nga, we will all ganito. At hindi ba natin naiisip? Sana, everyone, sa mga nanonood, sana may mag-edit ng video na ito. Hindi ba natin naisip na sa proseso, kailangan may pagganito? Ang proseso hindi laging ganun. Kailangan siguro sa proseso, masaya, may pera, nag-away, nag-overthink, para gumanon ulit. Kasi alam nyo, isa sa mga magagandang quote na narinig ko, kapag ikaw ay rock bottom na, ikaw ay nasa pinakababa, wala ka ng ibang daan, kundi pataas. Papunta kay Jesus. Bawat isa sa atin, kahit katabi mo, kailangan niyang bumaba. Kasi kung hindi yan bababa, kung hindi yan makapapagaya kay Peter, hindi niya mararanasan si Jehovah Mekadesh. Kailangan niyang magkulang, mawawalan ng pera. Kailangan may hindi maganda mangyari sa pamilya. Kailangan, baka lang, hindi to theology, baka kailangan magkaubo, magkasakit. Baka kailangan bumalik uli yung ugali ng asawa. Baka kailangan yung inaalagaan mo, tumaas uli yung pride. Kailangan gumanon. Para ikaw ay, para maging ikaw na asawa, ikaw na anak, ikaw ay magulang, ay magamit ng Jehovah Mekadeshem ni Jesus Christ para makita siya. Para ikaw ay tutulong sa Kanya na hawakan ng kamay at tumayo at bumalik sa Kanya. Kasi proven, the best people of God, the best leaders are the ones who fall but get up. Ang pinaka-the best na tao na ginamit ng Diyos ay yung mga bumagsak pero tumayo. And you know what? Nandun si Jesus nung itinayo niya si Peter. And I believe Jesus is with you. Tinutulungan kanya tumayo. And I believe then, Jesus is with you para tulungan mo ang katabi mo, mga tao nakapalibot sa'yo, para sila'y tumayo. Lahat na nangangailangan kay Jesus tumayo ngayong oras na ito. Yun lang nangangailangan kay Jehovah Mekadesha. Nangangailangan kay Chidkenu, kay Rafa, kay Rohi, kay Shaira. Nangangailangan na Lord, kasama kita. If you are that person, we just ask this simple song and prayer, and let's sing. Worship leader, backups please. Ako'y lumalapit, sumasama. Sing. Habang ano,
Habagat ako ang buhay ko sa'yo, hiling ko sa'yo. If you want to experience Jesus at gusto mong binabago ka araw-araw, gusto mong may makitang pagbabago sa buhay, yung hindi ka na masaya, nagigising, kakain, tutulog, kalokohan, bisyo, hindi ka na masaya, ayaw mo ng sitwasyon ng pamilya mo, gusto mo may pagbabago, I believe this is the year, still the year of supernatural. Amen po ba? I believe this is our supernatural year. And God is reminding me that week, gusto niyang ibuhos sa supernatural. And God wants for us to experience the sanctification na tayo'y binabago araw-araw. But if you want that, as we sing this song, can we humble ourselves? Lumapit tayo sa Kanya ng buong puso. Taas mo yung kamay, pumikit ka lang. Pagkat di ko kaya, wala ka, Kristo. Kahabagat ang buhay ko'y sa'yo, hiling ko. Ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit, sumasamo. Wala kasi ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagat ako, buhay ko'y sa'yo, hiling ko sa'yo, magiging. Kailangan ka namin, Panginoon. Can you say this simple prayer? Habang nakatasa yung kamay, sabihin mo, aking Panginoong Jesus, tumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tulungan niyo ako Tulungan na umasa sa iyo na umasa sa'yo, kasi hindi ko kaya kasi hindi ko kaya tumakbo sa proseso ko tumakbo sa proseso, at sa proseso ng iba sa proseso ng iba, kung sa sariling lakas ko lang. kung sa sariling lakas ko lang. Naasa ako sa iyo, Naasa ko sa'yo, aking Mekadesh, aking may nababaguhin mo ako, nababaguhin mo ako, aking pamilya, aking pamilya, ang aking sitwasyon, ang aking at sitwasyon, ang aking simbahan, at ang aking simbahan, araw-araw. araw-araw. Salamat po Salamat sa pag-ibig mo. sa pag-ibig. Ako na lang mananalangin, Lord, sa mga nakataas ang kamay. We ask for change. I declare for a supernatural sanctification. You are Jehovah Mekadeshem. Baguhin mo kami araw-araw. Baguhin mo kami. Tulungan mo kami maging kawangis mo. Tulungan mo kami mas makilala, maintindihan ka at mas mapalapit sa iyo. At tulungan mo kami na mahalin pa ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming magpatawad. Tulungan mo kaming lumawa ka pang unawa sa bawat isa. And I declare, God, by the mighty name of Jesus, ang bawat isa sa amin ay sa paputi ng paputi, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, at payaman ng payaman. I declare this, that in the mighty name of Jesus, sabihin mo nga, ako ay paputi ng paputi, paganda ng paganda, paputi ng paputi, payaman ng payaman, sa biyaya ng Diyos.
Palakpakan natin si Lord. Come on, more. Palakpakan papuri sa Panginoon. Come on.